Namumurong sumiklab muli ang gera sa pagitan ng Amerika at Iran dahil dyan agad sumipa ang pandaigdigang presyo ng krudo. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, bakit posibleng sumiklab ulit ang gera at magkanong tinaas ng presyo ng krudo? Alam mo, Jiggy, ang balita sa iba yung dagat kasi ngayon, nakabalandra pa rin hanggang ngayon yung mga barko ng US dyan sa Strait of Hormuz. Kaya naman sinabi rin ni US President Donald Trump na baka daw kailangang i-restart o simulan ulit yung pangyayera sa Iran. So sabi naman ng Iran, gaganti sila. So ang resulta nito ay tumaas ang presyohan ng langis sa world market. So yung isa dun sa mga indexes natin, isa sa mga benchmarks natin, yung mga basihan ng presyo natin, itong US Brent crude ay umakyat ng $126 per barrel. Kung matatandaan natin, nung nagsisimula pa lang yung ceasefire sa pagitan ng dalawang bansang ito, ay bumaba ito sa $90 per barrel. At sa ngayon medyo bumaba na naman ito, pero yun nga, sinasabi ng isang ekonomista, pabago-bago rin kasi sinasabi ni US President Donald Trump. At may mga pagbabanta rin ito na kadalasan naman ay hindi natutuloy. Pakinggan natin ang sinabi ng ekonomistang si Michael Ricafort ng RCBC. Dati lang nananakot si Trump kahit bago mag-ceasefire, escalation yung tinetreaten niya. At every bridge, every power plant ng Iran, o tinetreaten niya, hindi niya naman tinuloy. Pwede rin part of that negotiation tactic and strategy yon. At Gerard, pagdating sa lokal na presyuhan ng produktong petrolyo, anong epekto nitong bagong development na ito? Naku, Jiggy, ito na nga, mukhang sa susunod na linggo itataas yung pump price natin. Ang sabi ng mga sources natin sa industriya ay mukhang tataas ng piso hanggang 2 piso ang kada litro ng diesel at 2 to 3 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Medyo wrong timing pa nga itong increase na ito dahil sinabi ng LTFRB na yung dapat May 2 or bukas na payout nila, ipamimigay nila ng 5,000 pesos na fuel subsidy. Hindi matutuloy dahil kailangan daw nitong ayusin muna yung mga sistema para wala ng aberya. So yung isang taxi driver na nakausap natin ay medyo naghihimotok dahil dito. At pakinggan natin yung pahayag ng taxi driver na nakausap natin. Napaka-importante, ang daki na naabaw na namin sa gas. Grabe. Yung kita na namin, napupunta pa ron eh. Mag-enrollment kayo, kailangan mabawi-bawi man lang. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong.